naiintindihan po nating ang tunay na sukatan ng pananampalataya natin bilang mga Kristiyanong Katoliko ay hindi kung gaano tayo kabanal, kundi kung paano natin itinuturing ang mga dukha at aba. Kung ano ang konkreto nating ginagawa sa kanila, base sa batayang prinsipyo ng katarungang panlipunan at pangkalahatang kabutihan. Para pumasaho tayo sa sukatang ito, kailangang talasan ang paningin. Tingnan ang mundong ating ginagalawan gamit ang paningin ng ating puso. Dahil tago at hindi laging hayagan ang presensya ng Nazareno, lalo na sa mga higit na nangangailangang hindi natin gustong tingnan. Ayaw natin dahil nare-remind tayo sa obligasyon natin sa kanila. Kaya, hindi rin natin siya makita. Paano natin sila magagawa ng kabutihan kung hindi natin sila nakikita? Ang sabi po niya, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Pero kahit naman mga fallen creatures tayo, hindi naman tayo hopeless cases, mga kapatid. Sa kabila po kasi ng tendensiya nating magkait, ay ang tulak naman ng ating pusong magkaloob. Ang sabi po ng Nazareno tungkol dito, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi lang po niya sinasabing maging mabuti tayo sa mga dukha at mga aba. Sinasabi din po niya sa atin na sumas sa kanila siya. Kaya kung ano ang turing natin sa kanila, ay siyang turing natin sa Kanya. Ngayon, kung sinasabi nating luhod at samba tayo sa Kanya, pero iniitsepwera natin ang mga dukha at mga aba, ay baka pinagloloko lang po natin ang ating sarili. Ang implikasyon po nito sa atin ay pag tinatanggap natin sa komunyon ang katawan ni Kristo, ikinocommit din po natin ang ating sarili sa pagkalinga sa bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Nag-aanyaya sa ating lumago mula sa pagsamba patungo sa paglilingkod, mula sa pagdarasal patungo sa pagkalinga. Isa po itong pagpiling moral para sa atin, mga kapatid. Hindi lang po emosyonal na porket nakaramdam tayo ng awa at ayaw tayong patahimikin ito, magbibigay na lang tayo para magkatapos na. Sa halip, pinipili po natin ito dahil ito po ang tamang gawin. Ito po ang siyang nararapat gawin at ang mahalagang gawin. Lalo na kung nakikita po natin ang kahalagahan ng gawaing ito sa likod ng ating paggawa nito. Ang debosyon natin kung gayon, mga kadeboto, ay kinakailangang na itatranslate sa bukasyon. Nababalanse ang interiority at exteriority. Kung wala naman kasing debosyon, ang gawain natin, gaano ka man kaaktibo,
gaano ka man ka mapagbigay, pero kung wala kang debosyon, nawawalan din ng kabuluhan. Nagiging workaholic lang tayo. Addicted sa trabaho o sa productivity. Eventually, masusunog tayo. I mean, mababurn out. Hindi naman masusunog doon sa impyerno na sinasabi. Magsasawa dahil walang pinaghuhugutan. Pero kung nagiging bukasyon po natin ito, mga kapatid, ang debosyon natin ay nagiging engagement natin sa buhay at sa pakikipamuhay, sa halip na pagtakas sa ngalan ng taimtim na pagdarasal. Ganun pa man, kailangan din po natin na laging magdasal ng taimtim. Dahil dito nga tayo humuhugot ng lakas. Mahal na pong Jesus Nazareno, padaluyin niyo po sa amin ang pagmamahal, paglilingkod, at katarungan.